At tuloy po natin dito, no? Matindi po itong sinasabi ni Father Reuter. In recent times, we see Korea as a nation experiencing revival and in the process producing the largest Christian church in the world today, led by Paul Yong-hee Cho. No wonder it has emerged as a strong nation when other economies around it are faltering. Even from a purely secular viewpoint, it makes a lot of sense, for here there is a genuine humbling and seeking of God through prayer. Moral reformation necessarily follows. And this in turn will lead to general prosperity. Yes, we believe prayer can make a difference. It's our only hope. And our only hope is to unite. Not only prayers. Yan ang importante riyan. Dahil kahit na anong dasal natin, just like these so-called religious dealers, they're all praising the same God. But after praising the same God, ay babanata naman. Mali yung reliyon na yan. Manloloko yung pari na yan. Manloloko itong imam na yan, yung bishop na yan, yung pastor na yan, labaero, etc., etc. At ito, mali ang mga sinasabi niyang mga verses sa reliyon dahil na-doktor na namin itong Biblia na hawak namin. Yan ang hindi sinasabi ng katotohanan. Nanawagan tayo kay Father James Reuter na imbes na takutin mo kami at imbes na ay maglinis-linisan tayo. Alam ko na ngayon tumatanda ka na, you're not ilang bulatin lang hindi pumipirma sa'yo, magpakita ka na ng gilas na kapareho ni Archbishop Cruz. Pakita mo na talagang ikaw, kahit na ikaw ay Amerikano, at ikaw kahit na ikaw ay Jesuit, ay panahon na para magbago at ikaw ay makatulong sa pagbabago ng bansa. At hindi yung mga ganyan, mga imbis na bigyan mo ng advice si Miss Arroyo kung on what to do, ay parang yung ginagawa mo ay ina-agitate mo pa yung taong bayan para magalit kami lalo kay Ginang Arroyo. And dami-dami ng problema na itong si Ginang Arroyo. Talking about panggogoyo, ay kung mababasa nyo yung mga pahayagan ngayon, akala mo nagingitian itong mga central bankers, sila US Federal Reserve Chairman Ben Bernanke, European Central Bank President Claude Trichet, si Bank of Japan Governor Masaaki Shirakawa, at yung mga ibang kasama nila sa meeting dun sa tinatawag na Jackson Hole, Lake Lodge sa Wyoming. Kala mo talagang katotohanan na the world is on the verge of recovery. Translation, print more money. Kaya yung sinasabing the coast is getting clearer. Oh no. Marami talagang manlalansi sa mundo ngayon na tayo po'y wag papalansi. Dahil very clear na ito ay merong mga agendang nakakapangilabot at mabubulaga na lang po tayo at lalong-lalo na may bago po tayong material na sasabog na ang pera ng Amerika at magkakaroon na po ng bank holiday very soon. Pero tapusin po muna natin itong problema ni Ginang Arroyo. Uunahan ko na naman ang mga pahayagan dahil yung sinabi ko kanina na lumabas po sa Daily Tribune ay you ain't seen nothing yet. At nanawagan tayo sa Malacanang, mag-regroup ka, Ginang Arroyo. Hindi sa ako'y nakikialam at hindi ako sumisip-sip sa iyo. Kaya lang, ay mas mabuti itong nagbibigay itong mga taga-whistleblower ng unsolicited advice dahil alam namin na pag sumabit ka, ay lahat kami ay mapiperwisyo, whether we like it or not. Dahil antindi, pati yung mga sikretong-sikreto ng pamilyang Arroyo at ng pamilyang Macapagal ay dahan-dahan na pong inilalabas sa internet. Kasama na yung panloloko ng tatay niya kay Harry Stonehill. Diyos ko po. At I believe ay buksan na lamang niyo po yung dati po kasi yung Asia Times ay ito po yung pag-aari po ng CIA na based po sa Thailand. Pero ngayon nagulat ako na parang lumalabas na ang pag-aari po ngayon ng Asia Times na ang kanilang internet site ay 8 times ay para hong pag-aari po ngayon ng Hong Kong, ng China. Dahil po lahat po ng datos na pinapalabas ay nanggagaling po sa base nila sa Hong Kong. At ang tindi po ng sinasabi
sa Pilipinas na ang Pilipinas daw po isang disgraceful state at ang Pilipinas daw has more pain but no gain. Ha? At ang Pilipinas daw ay sick man of Asia. Wow, ang dami nito, Diyos ko po. Ha? Pero matindi nga ho rito ay sinumulan na pong gina-groundwork na sirain na po ang pamilyang Arroyo at ang pamilyang Macapagal. May series po, alam nyo po, pati yung poverty and corruption, nakakapangilabot. Ha? At yun daw po, mga tiyangge, yung underground economy, ay pinababayaan daw po natin dahil po mas malaki raw ang kinikita ng mga taong gobyerno at taong Malacanang sa underground economy, kasama po yung mga tiyangge at yung mga smuggled items na nabibili sa Divisoria at dyan sa Green Hills. Kaya yung nag-aaway ng mga warring factions daw ng mga political families ay puro lip service daw at pakitang tao lang, pero they have the same and common master. Yan ang sinasabi nitong Asia Times. Ang tindi talaga. Ha? At hindi lang yun. Sabi pa doon sa chapter 4, will the last one living please turn off the lights? At pinapalabas dito na napakarami na po tayong OFW at mga mule, meaning ginagamit daw ng mga sindikato ang ating mga kababayan, hindi lamang po sa mga graft and corruption, kundi po pati sa droga at sa smuggling operation. Diyos ko po, pati mga tinatawag na shampoo beauties, mga pokpok, ay nakakalat na po ang Pilipinas, ang mga Pilipina, at callboy, yung mga tinatawag nilang, Diyos ko po, kung baga sa babae ay hostess, kung sa lalaki naman pala, ay hosto pala ang tawag niyan, lalong-lalo na po sa Japan. At ito raw hong bickerings, itong saber rattling ng bansang Amerika at ng China, kasalanan daw ng ating gobyerno dahil ho sa mga policy, mga secret policy, secret negotiation, na ginagawa ng ating gobyerno na i-irritate. At ngayon ay pinapakita raw ng Amerika na sige, payag kami, pero ito na kami kagad ng mga sinasabi nitong at I believe kung kayo po ay meron hong internet ay hanapin niya lang po yung website ng Asia Times at kayo na po ang maghusga dahil ayoko na pong masyadong i-expound dahil po nakakahiya at parang sukdulan na ang kawalangyaan ng lahat. Samantalang hindi natin kasalanan yan at kasalanan lang po ng mga iilan na pinababayaan nating gaguhin tayo. Kapareho nga po ito si Noynoy na masyadong nagpapaniwala sa Chubibo. Noynoy, maawa ka sa sarili mo. Huwag kang pumayag na ikaw ay maging toy boy. You wait for your right time. Ika nga, ikaw ay greenhorn. Meron ka pang hindi ka naman masasabing may luga ka, pero you're wet behind your ears. And you're not really ripe for any kind of job. Actually, sa Senado ba may nagawa ka na, Noynoy? Don't ride on the euphoria of your mother, and your father. Curb a niche of your own, Noynoy. Maawa ka sa sarili mo, maawa ka sa pangalan. Kung kala mo ay bilib na bilib ka ng Nina Aquino ay sikat na sikat. Sikat na sikat yan pansamantala dahil nagagamit kayo sa mga vested interest na hanggang ngayon gusto kayong pakinabangan. At I hope may mga nakikinig na mga Cory, fanatics at loyalists na sana naman ay masabihan nyo sila Biel, sila Balsi, si Pinky na may mga matitinong pag-uutak at ika nga ay dissenting mga tao na pwedeng magbulong kay Noynoy at ika nga ay wag na magpagago sa mga vested interest. Hindi makakaya at baka mamaya ay yung mga sikretong hindi dapat malaman ng taong bayan tungkol kay Noynoy ay lumabas pa. At alam niyo naman sa mga politikahan ay talagang bastusan at ika nga lahat ng skeleton mo sa closet ay ilalabas whether you like it or not.